Isang dalaga, napulot ng bilyonaryo at pinagpanggap na mapapangasawa nito. Ngunit hindi lang pala iyon ang dahilan. Ano kaya yun? Ating alamin ang buong kwento. Nilalandas ko ang kahabaan ng EDSA. Pauwi na ako sa ilalim ng tulay kung saan ako tumutuloy sa ngayon. Palipat-lipat ako dahil isa akong pobreng pulubi. Teka, tama ba yun? Napaisip din ako sa aking sinabi. Oh, ayun ba yun? Dinig kong anang boses sa likuran ko. Napalinga ako't nakita ko ang mga pulis. Nagtatakbo ko ng mabilis. Hindi ko alintana ang mga kotse na paruot pa rito. Inararo ko yung daan para takasan lang sila. Huminto kang baliw ka! Sigaw nila pero hindi ko sila pinakinggan. Dadali na naman kasi nila ako sa shelter. Oras na mahuli nila ako at ayoko iyong mangyari. Nakita ko ang bukas na kotse kaya tinalon ko yun bago pa tuluyang isara ng lalaki na kaitim. Sumubsob ako sa sahig ng kotse at makintab na sapatos ang una kong natanaw. Ngumisi ako, yun bang ngising nanalo sa loto? Tsaka ako dahan-dahang tinanaw ang nagmamay-ari ng binti na yun pero nguso ng baril ang bumungad sa paningin ko. Sino ka para pasukin ng sasakyan ko? Nanlaki ang mata ko, sa lubong ang kilay niya at mukhang anytime pasasabugin niya talaga ang bungo ko. Itinaas ko ang kamay ko. Hindi naman ako masamang tao eh. Ngiwing saad ko, dahan-dahan akong tumayo hanggang sa makaupo ako. Go away! Aniya nang sumayad ng kaunti ang Amerikano niyang suot sa madungis kong braso. Sir, di ba naghahanap ka na magpapanggap na magiging GF nyo? Bakit hindi na lang kaya yan? Anang lalaki na nasa harap na siyang driver ng sasakyan. What? Tinignan niya ako nang hindi makapaniwalang paningin. Tingin mo papatol ako sa mukhang uling na to? Exactly sir, kaya nga siya yung gugustuhin nyo dahil alam nating hindi nyo siya magugustuhan. Ngising saad ng lalaki. Hindi, bababa na ako. Natakasan ko naman na yung mga pulis. Manong ihinto mo. Saad ko pa, tsaka ako kinalampag yung likod ng upuan na kinilalagyan ng driver. Sandali niyang pinireno ang kotse. Anong manong? 26 pa lang ako. Baka ikaw ang manang dyan. Nanggagalaiting saad ng driver. Anong manang? Hoy, 28 lang ako. Pwes wala sa itsura. Apila niya pa. Akmang sasagot na ako na makadinig ako ng pagkasa ng baril. Kapag hindi kayo tumigil, parehas niyong hindi mararanasan ng tumanda. Nagbabantang saad ng lalaki. Sabay kaming nag-irapan ng driver. Nadinig ko yung buntong hininga niya. Bakit kayo hinahabol ng mga pulis? Saad sa akin ng lalaking katabi ko. Kasi dumusog ka doon, ang baho ng hininga mo. Galit na aniya kaya umuwi ako. Sinayad ko yung katawan ko sa bintana ng kotse. Ayan, okay na ba? Nilingon ko ulit siya. Tumango naman siya kaya nagpatuloy ako sa pagsasalita. Madami na kasi ako na ibentang gulong sa mga sasakyang nakaparada sa EDSA. Malay ko bang ginagamit pala nila yun? Ngusong saad ko. Pulubi na magnanakaw pa. Maarting aniya tsaka umirap. Hindi na siya ulit nagsalita hanggang sa huminto na ang sasakyan sa kung saan. Wow! Mga sasakyan mo yan? Saad ko nang bumaba kami. Sari-saring mga sasakyan ang naroon at talaga namang mukhang mga imported. Subukan mong alisan ng gulong yan. Ikaw ang aalisan ko ng buhay. Nagbabantang aniya. Nakangiwi pa din siya habang nakatingin sa akin na wari diring-diri. Bakit mo pa kasi ako sinama dito? Manong tinapon mo na lang ako sa kalsada. Irap na saad ko. Huwag ka nang maingay. Naglakad kami papasok. Namilog ang uso ko at talaga namang ako'y humanga. Bahay niyo to? Kukurap-kurap na saad ko. Tamad niya lang akong tinignan. Celia! Malakas na sigaw niya. Nag-aaprang lumapit sa amin yung si Celia. Matapos, tinignan ako mula ulo hanggang paa. Paliguan niyo tong uling na to. Aniya sa akin. Ayoko! Malakas na saad ko. Pagtapos mo maligo, mag-uusap tayo. Kaya wag kang mag-alala. Pakakainin kita ng madaming pagkain. Tila kumislap ang mga mata ko. Saan ang liguan niyo? Nag-aapor ang saad ko. Giniya ko ni Celia sa isang kwarto. Naroon na naman ang paghanga ko. Napakaganda. Dito ang paliguan. Aniya sa akin, tsaka ako iginiya papasok sa isang napakagandang banyo. Kailangan pa ba kitang tulungan? Alok niya pero nakangiti akong umiling. Pwede ko bang gamitin tong batong batya na to? Tanong ko pa kay Celia pagpasok ko ron. Hindi yan batya, bathtub yan. Pagtatama niya sa akin. Oo, pwede ka dyang maligo. Aniya pa, kaya tumango ako.
Sinara ko yung pinto at binuksan ang gripo na nakatutok dun sa bathtub. May mga sabon na lusaw doon na talaga namang madami kong nilagay sa bathtub na nagpabula ng husto sa tubig. Nagbuhos muna ako. 3 linggo na din kasi ang huling ligo ko. Napangiwi ako nang makita ang pag-agos ng kanal mula sa katawan ko. Matapos kong makontento, nagbabad ako sa bathtub. Nakangiti ako habang ini-enjoy ang pagiging mayaman ko kunwari. Pero kaagad din na napalinga ako nang may kumatok mula sa labas. Hoy, humihingang uling. Mag-iisang oras ka na dyan. Lumalamig ang pagkain. Dinig kong saad ng lalaki mula sa labas. Bumaba ako sa bathtub pero nawala sa isip kong masabon nga pala yun kaya mabilis ako nadulas dahilan para pumulakda ako sa sahig. Aray, angal ko habang iniinda ang sakit ng katawan ko. Hoy, anong nangyari? Alalang saad ng tinig niya. Nanlaki ang mata ko nang makita ko ang pag-ikot ng doorknob, senyales na balak niyang buksan ang pinto. Maawa ka, huwag mong bubuksan kung ayaw mong makakita ng mapunong kagubatan. Banta ko pero huli na dahil nagtama na ang mata namin dahilan para mapahiyaw ako ng malakas. Ano ba? Itiko mo nga yung bibig mo. Wala akong nakita. Galit na aniya na ngayon ay nakapikit. Sinungaling, bakit nakapikit ka na? Dahil nakakatakot, ang kapal ng buhok niyan. Ano bang hair grower yung ginamit mo dyan? Galit na aniya tsaka mabilis na lumabas. Pagbalik niya, dala niya ang kumot. Binalot niya ako doon at tsaka binuhat. Mula nang ipanganak ako, hindi ko pa nagugupitan to. Nakangusong saad ko. Nakakadiri ka. Aniya, tsaka ako hinagi sa malambot na kama. Lumabas ako sa kwarto at pumunta sa pinahandang pagkain ng lalaking yun. Wow, kakainin ba nating lahat to? Kumikislap ang matang saad ko. Magtira tayo ng pangbukas. Hindi ka mauubusan yan kaya hindi mo na kailangan gawin yun. Masungit na aniya. My name is Persimmon Smith and you are? Gala siya. Ngiting saad ko. Tumaas ang kanyang kilay. Ano kasi, wala na ako magulang. Sabi nila mula nang sanggol ako, itinapon na lang ako sa daan. May mga kumupkup sa akin pero namatay din sila. Kaya pagala-gala na ako. Kaya Gala siya ang pangalan mo. What the F? Umirap siya na para bang iritang-irita. Gail na lang yung itatawag ko sa'yo. Wow, sige, mukhang maganda yun. Pero bago ang lahat, pwede bang kumain muna tayo? Nagugutom na kasi ako eh. Uwing saad ko, kaya tumango siya. Bala kong iharap ka kila mami to stop them tungkol sa kasal na binabalak niya. Panimulang aniya, bagaman nadidinig ko siya, diretso lang ako sa paghabhab ng mga pagkain. Is it fine kung magpapanggap kang girlfriend ko? Walang ganang aniya. Tumango ako nang hindi nag-iisip dahil talagang abala ang buong pagkatao ko sa mga pagkain na nasa harap ko. Maaring magkaroon ng pagkakataon na tumabi ka sa akin sa higaan. Ayos lang ba yun? Aniya na naman kaya tumango ako muli. Good to hear that. Let's eat. Aniya sa akin. Maging siya, nagpatuloy na din sa pagkain. Hinihimas ang tiyan ko habang nakaupo. Diretso ang paa ko at talaga namang hirap na hirap ako sa paghinga. Kahit na pahabang buhay mo kung pagpanggapin, kung ganito naman kasarap ang pagkain ay talagang papayag ako. Ngising saad ko. Akala ko'y hanggang dun lang yun talaga pero kinaumagahan, nasa 15 tao yata yung pumasok sa aking kwarto. Ha? Sino kayo? Takot at nanlalaki ang matang saad ko. Kami ang mag-aayos sa'yo. Ngiting-an ng isang bakla. Nakakatakot, para bang isang tanggi mo lang sa gusto niya, susuntukin ka niya. Para silang ganun sa mga pulis sa EDSA, malalaki ang tiyan at walang mga sinasanto. Sinimula nila ang makeover na sinasabi nila pero para sa akin ay bitay over itong matatawag. Pinagdidikitan nila ng wax ang balahibo sa kilikili ko. Hawakan niyo sa balikat, sa kapal nito, tiyak na mahihirapan talaga tayo. Wika ng isang bading, napangiwi ako. Hindi ko alam kung kakayanin ko. Sa totoo lang kasi, mas malago pa yata sa kilikili sa permiso ng buhok ng kilikili ko. Inay ko po! Ang sigaw ko matapos nilang biglain ang paghatak nun para bang napunit ang balat ko. Hey, what happened? Humahangos si Persimmon nang siya'y pumasok. Bakasang pag-aalala nang makita niya ang sitwasyon at itsura ko na wala yung away niya at napalitan ng pandidiri. Babae ka ba talaga? Ngawing aniya pa matapos ay umiling-iling. Persimmon POV. Nasa 32 na ako pero wala pa talaga sa linya ko ang pag-aasawa. Krisha is not my ideal.
Ayoko sa maarting gaya niya pero alam kong anytime maaaring maburyong si mami at basta na lamang magpasya na ikasal kami ni Krisha. Kahit pa sabihin ko may GF na ako, kaya kinakailangan ko nang iharap si Gail sa kanila. Pero paano ko naman kaya iharap sa kanila ang babae na ito kung napakatanga niya? Sapo ko ang sentido ko nang mag-ring ang aking cellphone. Wala akong inaasahang tawag mula sa assistant ko, kaya tsak mula yun kay mami. Tamad ko yung sinagot. Hello? Walang kagana-ganang saad ko. Let's have a dinner later son with Krisha. Napangiwi ako. Tama talaga ang kutob ko. Mom, would you mind if I refuse your wish? Come on, I'm a busy person. You know the thing naman, diba? Nagpapaunawang saad ko kunwari. Baka hindi ko lang kayo masipot. Sinusubukan kong lusutan ng alok ni mami pero sinigawan niya lang ako. Wala akong nagawa kundi ang mapabuntong hininga. Okay, I'll come with my girl. Bye. Pagtatapos ko, Sir, tapos na po naming ayusan yung babae. Ani Barb, isa sa aking mga stylist. Una na po kami. Aniya sa akin. Dala ko ang dyaryo nang pumasok ako sa kwarto ni Gail. Wala pa siya kaya naman naupo muna ako sa sofa na naroon at nagbasa ng dyaryo. Gail POV. Matapos ang napakahabang session sa pagme-makeover sa akin, sa wakas ay tumigil din sila. Mula sa dressing room, lumabas ako tulad ng utos ng mga bakla. Paglabas ko, wala nang tao sa labas ng kwarto at tanging sa permiso na lamang naabala sa pagbabasa ng dyaryo. Ibinaba niya ang dyaryo na hawak niya. Matapos ay ako'y tinignan. Kumibot ang kilay niya at sa tansya ko mukhang hindi niya naman nagustuhan ang aking itsura. You look good. Aniya, tumayo siya at hindi inalis sa akin ang kanyang mga mata. Hindi ako sanay. Saad ko patungkol sa suot ko. Fitted dress kasi yun na matapos sandals na hindi naman kataasan. Masasanay ka din. Dadating kasi ngayon si Krisha. Makikipag-meet siya kila mami kaya kailangan nating magpakilala sa kanila. Ano? Bakit kasama ako? Nanggagalaiting saad ko. Ikaw na lang. Ikaw naman ang anak ng nanay mo eh. Napahila mo siya sa kanyang muka. Magpapanggap tayo, di ba? Galit na aniya pa kaya napangiwi ako na wala kasi sa isip ko. Kapag tinanong niya yung tungkol sa background mo, eto lamang yung isasagot mo. Aniya sa akin, isa-isang itinuro sa akin ni Percy ang mga dapat kong sabihin at isagot. Kapag naging success, ibibigay ko sa iyo yung mga gusto mo. Nanlaki ang mata ko, parang anghel si Percy mo na binaba ng Diyos para to pa rin lahat ng gusto ko. Nang sumapit ang 6:00 ng hapon, lalong lumakas ang paghinga ko. Natatakot ako sa maaaring kalabasan nito. Baka bigla na lamang akong patay ni Persimon oras na hindi naniwala ang nanay niya. Nakarinig kami ng busina mula sa labas. Let's go. Aniya pa tsaka ng una. Ni hindi niya man lang ako inalalayan na maglakad. Nakanguso akong sumunod. Uy, ganda mo na. Tatawa-tawang ani Chris, yung assistant ni Persimon. Oo, at ikaw mukhang manong pa din. Sa kanya ko ibinaling ang inis ko sa amo niya. Walang pakailam si Persimon kahit hirap na akong sumakay sa kotse niya. Hindi ko alam kung bakit biglang nagbago yung mood ni Persimon. Minsan lang to, matapos ay pwede ka nang umalis. Bahala ka kung saan mo gustong pumunta. Seryosong aniya na aking ikinalabi. Huminto kami sa isang sosyal na kainan at talaga namang lahat ng taong naroon ay mayayaman. Ipinagbukas kami ng pinto ni Chris. Inalalayan ako ni Persimon pababa. Ang puso ko, nagsimula na namang kumabog nang pumasok kami sa loob. Nakatanaw ang lahat ng mga tao sa amin hanggang sa marating namin ang mesa kung saan may matandang may kulay ang buhok at kulot na hanggang balikat. Kasama ang isang babae na maganda. Sobrang ganda. Good evening, ma'am. Ani Persimon, tsaka humalik sa pisngi ng ginang na ngayon nakatanaw sa akin. Meet Gail, my girlfriend. Formal na aniya. Yumuko lang ako, tsaka tipid ng umiti. Nangunot ang noon ng dalaga na katabi ng mami niya, habang iyong ginang naman, nasa po ang dibdib niya. Ipinaghila ko ni Persimon ng upuan, tsaka siya naupo sa tabi ko. Is this a dinner, right? Let's eat. Saad pa ni Persimon, ikinuha niya ako ng pagkain. She's came from? Saad ng ginang. Around Manila. Hindi pa din kami nagkikita ng family niya. Since kayo yung unang nag-request ng dinner date, kaya mas nauna niya kayo makilala. Ani Persimon na walang emosyon. My God, son! At anong plano mo kay Krisha? Saad ng kanyang mami. Just ask yourself, ma'am. In fact, kayo naman ang may gusto sa kanya't hindi ako. Ngising saad ni Persimon. Mabigat ang presensya ng ginang nang magsimulang kumain. Kung minsan nga, talagang tinititigan niya ako.
Naputol ang pagmuya ni Persimmon nang magring ang kanyang cellphone. Tulad ng isang plano namin, kailangan kong gumamit ng CR kapag umalis siya. Malalaki yung hakbang ko habang hinahanap ko ang CR. Matagal-tagal din bago ko yun nahanap dahil sa totoo lang talagang naiihi na ako sa kaba. Nakahinga ko ng maluwag nang matagumpay ako makaihi. Finlash ko na yun. Pagbukas ko ng pinto, naroon yung ginang kasama yung Krisha. Masama silang nakatingin sa akin. Bakit po? Tinaasan ako ng kilay ng Krisha matapos malakas niyang hinawakan ang buhok ko at isinubsob sa lababo. Malandi ka! Tigilan mo si Simon! Lumayo ka sa kanya! Gigil na ani Krisha sa akin. Napapikit ako ng mariin matapos ay pinipigil ko yung kamay niya sa paghatak sa buhok ko. Konti na lamang ay maiiyak na ako. Sanay ako sa gulo pero hindi sa pananakit na ganito. Malakas niya akong tinulak dahilan para bumangga ang katawan ko sa gilid ng lababo na yun. Ambisyosa ka? Galit na ani Krisha habang sapo ang pangako. Nakaupo ako sa sahig habang walang kalaban-laban. Open this damn door. Kalmado ngunit maotoridad na utos mula sa labas ng nakalak na pinto. Pero ni isa sa kanila walang balak na buksan yun dahilan para malakas na kumalabog yun matapos tadyakan ni Persimmon. Kitang kita niya ang kaawa-awa kong kalagayan. Salubong ang kilay ni Persimmon nang makita ang aking kalagayan. What the hell? Galit na aniya. Lukot ang noo niya nang lumapit sa akin. Naupo siya sa sarili niyang paa at tinawakan ng ilalim ng pisngi ko. Are you okay? Halata ang pag-aalala sa mukha niya. Naipit ko ang labi ko kasabay nun ang sunod-sunod na paghikbi. Hindi ko napigil na ilabas ang aking emosyon. Inalalayan niya ako patayo. Talaga bang ganito kayo kalala? Bakasang paggagalaiting aniya. Hawak ng isang braso niya ang aking balikat. Nagpapalitan ng mata niya sa kanyang ina at sa babaeng may gusto sa kanya. Talagang ganito kayo kadesperada? Lalo nyo lang inilalayo yung mga sarili nyo sa akin. Ang tono niya puno ng emosyon habang umiiling. Inalalayan niya ako hanggang sa makalabas. Sir, ano pong nangyari? Maging kay Chris, bakas din ang pag-aalala. Hindi siya sinagot ni Persimmon. Sa halip, pumasok kami sa kotse. Nakatulala ako't hindi ko maisip na dadanasin ko pala talaga yun. Nasa malalim akong pag-iisip nang magsalita siya. Sabihin mo, acting lang ba yun? Yung pag-iyak mo? Malungkot pa din ang mga mata niya. Tinanaw ko siya't napailing. Akala ko madali lang ang lahat. Hindi ko alam na ganyan pala nasasapitin ko yung bagay na yan. Hindi ako masamang tao, Persimmon. Oo, pasaway ako, pero hindi ko pa nararanasan na malait at masaktan ng katulad sa ginawa ng babaeng yun. Saad ko dito, nagulat ako nang bigla niya akong yakapin. Janice, umiiyak na aniya. Hindi ko alam kung sino ba yun, pero ramdam ko yung lungkot at pangungulila sa tinig niya. Natanaw ang pag-iling-iling ni Chris. Huminto kami sa tapat ng bahay ni Persimmon. Diba, sabi ko pagtapos nito umalis ka na? Aniya at nasa malayo ang kanyang tingin. Tumango naman ako. Mag-iingat ka. Ihahatid ka ni Chris kung saan gusto mong pumunta. Pagkasabi niya nun, bumaba na siya ng kotse at naglakad na palayo. Tinanaw ko siya at nagbuntong hininga ako habang nakatanaw kay Permision. Mali ako ng desisyon. Basag ni Chris. Hindi ko kasi gaanong kita yung mukha mo, kaya kita narekomenda sa kanya. Bakit? Si Miss Janice kasi ang long-time GF ni Sir Simon. Kanina ko lang na-realize na kamukha mo nga pala siya. Napakurap ako sa sinabing iyon ni Chris. Kamukha? Pagkukumpirma ko pa, nasan si Janice? Patay na siya. Na-diagnose na mahina yung puso niya. 3 taon na siyang patay. Nakaramdam ako ng awa kay Persimmon. Siya ang dahilan kung bakit nawala na ng ganang mag-asawa si Sir. Nadinig ko ang buntong hininga ni Chris. Ihatid na kita sa gusto mong puntahan. O heto, iniabot sa akin ni Chris ang isang papel. Pinabibigay ni Sir. 300,000 yan. Pwede ka na makapagsimula ng magandang buhay dyan. Hindi ko tatanggapin yan. Okay na ako sa masarap na buhay na naranasan ko kahit ilang araw lang. Ibalik mo lang ako kung saan niyo ko kinuha nun. Tipid akong umiti matapos ay dumungaw sa bintana. Sigurado ka? Aniya pa habang nakatingin sa salamin na naroon sa harap ng kotse. Tumango lang ako. Pagdating doon, bumaba na ako. Nagpasalamat lang ako kay Chris sandali matapos ay naglakad na palayo. Bala ko sanang umuwi sa bahay pero mukhang wala na iyon doon. Naupo ako sa upuan sa gilid. Niyakap ko ang aking tuhod. Tapos na ang masasayang oras ko. Balik na ulit ako sa pagiging pulubi at magnanakaw.
Idinukdok ko yung ulo ko sa aking tuhod. Hindi ko alam pero gusto ko pang makita si Persimmon. Hindi dahil alam kong mayaman siya, kundi dahil alam kong kailangan niya ng isang kaibigan na makakaintindi sa kanya. Kung sa bagay, sino nga ba ako? Isang hamak na pulubi, magnanakaw, taong uling. Ipinikit ko ang mata ko at maya-maya, naramdaman ko ang bawat patak ng ulan na tumatama sa likod ko. Hindi ko alintana yun, hanggang sa tumigil din. Tuloy ang malakas na pagbuhos, ngunit wala sa aking pumapatak. Dala ng kuryosidad, tinaas ko ang aking ulo. Mukha ni Persimmon ang bumungad sa akin, dala niya ang itim na payong. Napangiwi ako dahil sa layo namin, naamoy ko pa ang amoy alak niyang hininga. Stay with me please. Aniya, bagaman hindi ko naiintindihan, ay tumayo ako. Napasingap ako nang bigla niya akong yakapin. I miss her. I miss her so much. Ang balikat niya ay sunod-sunod ang paggalaw. Tara, umuwi na tayo. Saad ko't inakay ko siya sa kotse kung saan naroon din si Chris. Pagsakay, namutawi ang kabuuan sa loob ng kotse. Dala siguro ng alak nang yumakap siya sa braso ko at inihilig ang ulo niya sa aking balikat. Pinikit niya ang mata niya hanggang sa'y makatulog. Tuloy ay 2 gwardya pang nagtulong para siya'y mabuhat papasok sa kwarto niya pagdating namin sa kanyang bahay. Pagdating ko dito'y lasing na siya. Umiiling-iling na ani Chris habang nakatingin kay Persimmon. Hindi ko nga alam na hihingi niya palang sunduin ka. O siya, mauna na ako. Bukas papasok pa ako. Aniya, kaya tumango ako. Pinagmasdan ko si Persimmon habang natutulog. Gwapo siya. Walang maitatapon sa pagiging siya dahil bukod sa mayaman ay mabait pa. Naupo ako sa tabi niya. Janice? Aniya habang tulog. Hinaplos ko ang pisngi niya. Naroon ang awa dahil sa pinagdaraanan niya. Hindi ko nga alam kung paano ko susuklian ang kabutihan niya sa akin. Nahiga ako sa tabi niya at siya ay pinagmasdan. Kinaumagahan ay nagpaturo ako kay Celia na gumawa ng mainit na sabaw para sa hangover ni Persimmon. Maliit ang hakbang ko papunta sa kanyang kwarto. Pagpasok ko, siya namang paglabas niya sa mamahalin niyang paliguan. Anong ginagawa mo dito? Seryosong Aniya. Dinadalan ka ng pagkain? No, I mean dito sa bahay ko. Inosenteng Aniya. Tinignan ko naman siya ng nakakasuyang tingin. Sinundo mo ko kagabi sa daan para sa kalaman mo lang. Saad ko, tsaka ako'y binaba ang sabaw at sliced bread sa kanyang kama. Nakalagay naman iyon sa tray kaya ayos lang. What? Tila ba ayaw niyang paniwalaan na ginawa niya yun? Oo, nakiusap ka, umiyak ka, yumakap sa akin. Stop, nakakadiri na. Umalik ka sa akin para alam mo lang din. Tinaasan ko siya ng kilay, kahit biro lang ang pakay ko, talagang namilog ang mata niya. Ano? Kukurap-kurap na Aniya, kasabay ng pagniwi. Ako? Umalik sa'yo? Bakasang pandidiri sa mukha niya na kinatawa ko ng gusto. Natakpan ko ang bibig ko sa sobrang lakas ng aking pagtawa. Biro lang, alam ko naman na hindi mo yun magagawa kasi mabaho yung hininga ko. Irap na saad ko. O kumain ka na, huwag kang mag-alala, walang lason niyang kakainin mo. Umirap ako, tsaka ako naglakad palabas ng kwarto. Kaya sa samahan si Persimmon, tumulong-tulong na lamang ako sa pagpupunas ng mga gamit sa bahay niya. What are you doing? Kamuntikan na ako mapatalon sa gulat nang sumulpot siya sa aking likuran. Ano ka ba naman? Naiinis na saad ko. Dito ka tumutuloy. Baka mamaya'y umalis at iuwi mo yung isa sa mga antik na frame ko dyan. Tatawa-tawang Aniya na aking ikinanguso. Huwag mo akong simulan sa pangiinis mo baka pag pinatulan kita dyan mag-iiyak ka. Irap na saad ko. Bakit hindi mo kasi patulan? Taas ang kila na saad niya matapos ay ngumisi. Napatayo ako kasabay ng mamiwang. Abat talagang sinusubukan mo ko? Nang gagalaiting saad ko. Akmang magagalit pa nga ako. Nang kunin niya yung kamay ko at iabot sa akin ng kahon ng cellphone. O, pag-aralan mong gamitin yan. Pwede mo akong tawagan anumang oras. Umirap siya tsaka namulusang maglakad pababa ng hagdanan. Bumusina pa si Chris mula sa labas. Nakangiting sumalodo sa akin habang nakangisi. Pinanood ko sila hanggang sila'y makalis. Kahit paano, napangiti ako. Umakit ako sandali sa kwarto tsaka ako sabik na binuksan yung phone na bigay niya. Nakakatuwa dahil dati, naiinggit lang ako sa mga taong nakikita kong gumagamit nito. Pero heto ko ngayon, mayroon na din ng dahil kay Persimmon. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako mananatili sa tabi niya, pero mas magandang i-enjoy ko na lang hanggat kasama ko siya. Nasaan ang babae na yan? Isang hapon, malakas na tinig sa sala ang bumalot. Dala ng kuryosidad ay bumaba ako. 2:00 pa lamang, kaya tsak na hindi si Persimmon yun. Hello po.
Kaagad na bati ko nang mamataan ko ang mami ni Persimmon. Nakataas ang kilay niya at talagang ako'y sinusuri. Ultimo sa hibla ng buhok ko. Girlfriend ka pa lang ng anak ko, pero kung umasta ka dito, parang amo? Nang gagalaiting aniya. Ma'am, hindi po. Sa katunayan, tumutulong po siya dito. Hindi pinatapos ng ginang si Celia. Hindi ko hinihingi yung opinyon mo. Galit na aniya. Naupo ang ginang sa sofa. Lumapit ka. Parang aso kung utusan niya ako. Pagtimpla mo ko ng mainit na tsaa. Utos niya, kaya tumango ako. Ilang linggo na din mula nang manatili ako sa bahay ni Persimmon, kaya kahit paano may alam na rin ako. Maliliit ang hakbang ko dahil mainit pa yun. Maingat kong ibinaba sa maliit na mesa kaharap ng sopa kung saan siya nakaupo. Hindi siya umimik, bagaman sarado ang bibig niya. Ang mata niya naman parang hinuhusgahan na ako mula nang ipanganak ako. Pwe, malakas niyang ibinuga sa harap ko ang tsaa. Boba ka ba o talagang estupida ka lang? Hindi ko alam kung anong kinagagalit niya. Akmang itatapon niya sa mukha ang tiyan na yun nang hilahin ako palayo dun. Nakita ko na lang ang sarili ko na nakakulong sa bisig ng kung sino. Persimmon, sad ko nang tingalain ko siya. Hindi niya binibitiwan ang aking balikat. Hindi niya ako nilingon. Ang salubong niyang kilay nakatanaw sa mami niya. Nakabalik ka na? Nauutal na ang ginang sa anak niya. May inayos kasi si Persimmon sa ibang bansa at maging ako, hindi na inform na ngayon ang balik niya. Ano pa bang ginagawa niyo dito? Malamig ang tinig na aniya. Hindi pa ba sapat ang kayamanan na binigay ko sa inyo? Namilog ang mata ng ginang nang sigawan siya ng kanyang anak. Wala kang utang na loob, matapos kitang isilang gaganyanin mo ko. Balik na sigaw din ng ginang, hindi siya makapaniwala na tititigan ni Persimmon. Utang na loob? Kukurap-kurap na aniya sa mami niya. Dahan-dahan niya akong binitiwan. Sana nga hindi mo na lang ako pinanganak. Aniya pa, ngunit sabay nun nang malakas siyang sampali ng mami niya. Nasapo ko yung bibig ko nang makita ko yung luha ang mata ni Persimmon. Masakit ba? Masakit bang madinig ang mga bagay na yun mula sa sarili mong anak? Nang gagalaiting ani Persimmon. Stop talking. Galit na anang ginang. Iniwan mo ko. Tinapon na parang basura dahil hindi mo ko kayang buhayin, hindi ba? Bumalik ka pero tinanggap pa din kita kasi nanay kita. Titiisin ko yung kirot at pighati na dinudulot mo sa akin. Sapul pa lamang ng bata ko. Yung sakit sa dibdib ko isinasantabi ko. Isinangla ko sa demonyo yung kaluluwa ko para lang bigyan ka ng mas maayos na buhay. Pero anong ginawa mo? Nabasag ang tinig niya. Naghangad ka ng mas malaking pera. Humanap ng babae na gagapos sa akin. Babae na kahit kailan alam mong hindi ko matatanggap. Ang mata ko't bigla na lamang ding lumuha. Hindi ko maipaliwanag ang sakit na nakikita ko sa mga mata ni Persimmon. Hindi ko alam ang kwento ng buhay niya, pero isa lang ang alam ko. Masakit ang pinagdaraanan niya. Si Christian na anak ng taong pumaslang sa tatay ko ang nais niyong pakasalan ko. Gusto niyo ba talagang itakwil ko kayo? Anak, matagal na yun. Nagpapaunawang saad ng ginang. Yung matagal na yun, mama, nandito pa din. Tinuro niya ang dibdib niya kasabay ng tuluyang pag-agos ng luha niya. Ma'am, nabuhay ako ng walang ama't ina, kaya please, huwag niyo na akong gawa ng bangungot na kahit kailan hindi ko na malalampasan. Isang pakiusap, umalis na kayo habang nakakapagtimpi pa ako. Tumalikod si Persimmon at tumarap sa akin. Basa pa din ang pisngi niya ng luha. Humakbang siya palapit sa akin, tsaka niya isinandal sa balikat ko ang noo niya. Pagod ako, Gail. Bulong niya habang humihikbi. Nag-aalangan kong hinaplos ang likod niya, tsaka ako siya tinapik-tapik. Sinaktan ka ba niya? Aniya habang nakayuko pa din sa aking balikat. Mukhang kumalma na siya. Hindi naman, ayos lang ako. Sabihin mo na lang kaya na hindi mo ko GF para matapos na to. Bulong ko pero umiling siya. Wala akong plano na paalisin ka. Dito ka lang sa tabi ko. Dumulas ang kamay niya sa braso ko hanggang sa pulsuhan. Hinawakan niyang braso ko at hinila paakit sa kanyang kwarto. Magpapahinga ako. Aniya pa at sumunod lamang ako sa gusto niya. Pinaupo niya ako sa kama. Nahiga siya sa aking hita. Lasing ka ba? Baka mamaya magalit ka na naman dahil narito ako sa kwarto mo. Huwag kang maingay please. Aniya tsaka pumikit. Napangiti ako. Hindi ko alam kung nag-iba ba yung ihip ng hangin at pagbalik niya, ganito na siya ka-sweet. Gusto kong itanong kung bakit naging ganitong trato mo sa akin. Saad ko habang nakapikit siya.
Magagalit ka ba kung sasabihin kong dahil naaalala ko sa'yo si Janice? Alam ko naman ang bagay na yun, ngunit hindi ko alam kung para saan pa yung dismaya na naramdaman ko. Umiti ako ng tipid nang magmulat sa Persimmon. Ayokong isipin niya na apektado ko. Alam ko, pasensya ka na. Naitanong ko pa kasi. Ngawing saad ko tsaka ko kinamot ang aking ulunan. Minsan kong nangang nasabing mabait siya at wala ko maipipintas. Kaya normal lang din siguro na humanga ko sa kanya. Inipit ko yung buhok ko na lumaylay sa mukha ko. Inilayo ko ang paningin ko sa kanya. Naiilang ako, huwag mo kong titigan ng ganyan. Saad ko pero nagitla ko nang hawakan niya ang kamay ko. Hinila niya ako palapit sa kanya. Bumalik sa kanya ang paningin ko. Ganun na lamang ang kabog ng dibdib ko nang magsalubong ang mata namin. Alam kong malaking kasalanan na maalala siya sa iyo, ngunit anong magagawa ko? Emosyonal na aniya. Mas lumala pa ang kabog ng dibdib ko nang hawakan niya ang ibabang parte ng mukha ko. I can't help it, Gail. Aniya na para bang humihingi siya sa akin ng tulong. Hindi ko inaasahan na magiging kahawig mo siya. Kung alam ko lang, nung una pa lang tinanggihan na kita. Emosyonal na aniya. Aware kaya siya na nasasaktan niya ang damdamin ko? Hindi ako nakapagsalita nang hilahin niya ang bato ko pababa. Ayos lang ba kung mahalikan ko yung labi mo? Tanong niya at wala sa ulirat na tumango ako. Hindi pa ako opisyal na nakakasagot. Talaga namang inangkin niya na ang aking labi. Siguro nga, miss niya na si Janice. Wala akong nagawa. Napapikit ako ng mariin. Ito yung unang beses na may umangkin sa labi ko at hindi ko inaasahan na ganito pala yung epekto nito. Nakakawala sa katinuan para akong lumulutang. O baka dahil sa Persimmon lang ang nagmamay-ari ng labi na yun. Tila may mga paru-paro na lumilipad sa tiyan niya, yung kakaibang pakiramdam na ngayon lamang naramdaman. Naglakbay ang mga kamay niya sa akin at ipinaubaya ko lahat sa kanya hanggang sa dalhin ako noon sa panibagong karanasan. Nang gabing yun, para ako nahipnotismo, pinaubaya ko kay Persimmon ang aking sarili. 3:00 ng madaling araw nang bumalik ako sa aking kwarto. Napapalunok at tumahangos akong dumiretso sa liguan. Niyakap ko ang aking sarili. Bagaman tambay ako't pulubi, hindi ko pa nararanasan ang makipagtalik kung kanino man. Nakagat ko ang aking ibabang labi. Hindi ko alam kung bakit ko nagawa yun. Sising-sisi ako. Hindi ko alam kung paano ko harapin si Persimmon sa araw-araw dahil sa kahihiyan. Magnanakaw nga ako noon pero hindi naman ako bayarang babae na basta na lamang bubuka kung kailang gustuhin. Nakalis na ba si Persimmon? Saad ko kay Celia habang sisilip-silip ako sa bukana ng pinto. Bakit mo siya pinalis? Basta, nahihiya ako. Nabato ko bigla, napalunok. Dahan-dahan ako lumingon sa likuran ko kung saan naroon si Persimmon at naka-cross arms. Nakataas ang kanyang kilay. Bakit ka nahihiya kung ganun? Nagsusungit na naman na aniya. Napalabi ako. Madami pa pala akong gagawin. Niwing saad ko, tsaka mga alis na nang hawakan niya yung braso ko para pigilan ako sa pag-alis. Talk to me. Maotoridad na aniya, tsaka nanguna nang maglakad sa kung saan. Napalabi ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Sa ilang araw na pag-iwas ko sa kanya, hindi man lang ako nakaisip ng susunod na plano. Nanggigilid ako na pumasok sa kwarto kung saan may mesa siya at puno ng mga libro ang kwarto na ito. Ngayon lang ako nakapasok dito, kaya naman talagang umiikot ang aking mga mata. So bakit mo nga ako iniiwasan? Are you planning to leave me? Hindi ko siya naiintindihan. Yung nangyari, yun ba ang dahilan? Bigla ay umamo ang kanyang tinig. Persimmon, kasi kung bibigyan ba kita ng pagkakataon na umalis, iiwan mo ko? Hindi, syempre. Kahit pa sabihin kong gusto ka nang kunin ng totoong magulang mo. Napakurap ako, hindi ko alam kung biro yun o totoo. Ngumiti siya. Nakita ko na sila. Yun ang dahilan kung bakit palagi akong busy. Alam kong malungkot ka. Hindi sapat ang pagkain at magandang buhay, Gail. Nangungulila ka din sa magulang tulad ko. Biglang lumungkot ang tinig niya. Hindi, Persimmon. Ayoko silang makita. Dito lang ako sa'yo. Ayoko mamuhi sa kanila, pakiusap. Saad ko, pero umiling siya. Hindi ko din kayang mabuhay na kasama ka. Pakiramdam ko, biglang sinaksak ang aking puso. Alam kong masyadong masakit, pero si Janice ang nakikita ko sa tuwing tumitingin ka sa akin. Ang kakambal mo ang nakikita ko. Umiiling na aniya, para akong tinakasan ng katinuan nang madinig ko yun. Ano? Para ako nanlambot bigla, pero nagawa pang umiling.
Ulitin mo. Kapatid mo si Janice. Napahawak ako sa dibdib ko, parang nilukot ang aking puso. Biro lang yun, di ba? Hindi naman yun totoo eh. Biglang naging emosyonal ang aking boses. Ang sakit na nararamdaman ko ngayon, para bang ito na yung pinakamasakit sa lahat na aking naranasan. Pulubi ako, hindi ko kapatid yung Janice na yun. Umiiling na saad ko. Napaluhod ako ngunit mabilis ako nasalo ni Persimmon. Bakit? Bakit mo pa hinanap ang katauhan ko? Pumiyok ako habang nangihina, kasabay noon nang tuluyang magsara ang aking paningin. Nang magdilat ako ng mata, nasa hospital na ako. Hawak ni Persimmon ang kamay ko habang nakadukmo siya sa hospital bed. Binawi ko ng dahan-dahan ang kamay ko hanggang sa magising siya. Salamat naman at gising ka na. Nag-aalalang Aniya. Parating na ang daddy mo. Ngiting Aniya matapos hinaplos ang aking ulunan. Pagdating nila, umalis ka na. Inilayo ko yung paningin ko sa kanya. Pero bakit? Nagugulo nga niya. Hindi mo ko kayang makasama, hindi ba? Hindi din kita kayang makasama. Umalis ka sa buhay ko at wag nang magpakita pa. Tatanawin ko malaking utang loob yung lahat ng nagawa mo. Gail, sabi ko umalis ka na. Nang gagalaiting sigaw ko. Yumuko siya tsaka tumayo. Nasa baba ang paningin niya nang maglakad siya palabas. Unti-unti kong nararamdaman ang sakit. Sunod nun, nang pumasok ang isang ginong, puno ng balbas ang mukha niya tulad ni Persimmon, ganun din ang trabaho nito. Janelle, iha! Emosyonal na Aniya at ako'y akmang yayakapin. Lumayo ka, di pa kita kilala. Seryosong saad ko, tinanaw niya ako ng may pagtataka. Hindi ko kailangan ng pera o anumang kayamanan mo. Sagot at kaliwanagan ang gusto ko. Salubong ang kilay na saad ko. Ako yung ama mo. Wala ho akong ama. Kung kayo yung tatay ko, bakit mo ko inabandona? Diretsahang saad ko. Nilingon ko siya ng may masamang tingin. Alam mo ba kung ano yung mga dinanas ko? Nanggilid ang aking luha. Mag-isa ko nabuhay kasama yung mga daga sa ilalim ng tulay. Walang bubong, walang pagkain kahit maayos na saplot. Naging laman ako ng kalsada. Sa edad na 8, natuto kong magnakaw, mamalimos. Habulin ng pulis. Dahil gusto kong mabuhay, kailangan kong gawin yun dahil magugutom ako. Kailangan kong gumawa ng masama para makasurvive sa araw-araw na bangungot ng buhay ko. Anak, wag mo akong tawaging anak dahil hindi ka naging ama sa akin. Nadinig ko yung buntong hininga niya. Hindi ko inaasahan na luluhod siya sa akin. Nawala ang kapatid mo nang hindi ko nakikita. Wag naman sanang pati ikaw pakiusap. Nagsusumamong Aniya. Tay, alam mo ba kung gaano kasakit yung nasa dibdib ko ngayon? Saad ko sa pagitan ng paghikbi. Mabuti pa si Janice. Nawala siya na kahit paano. Nakasama niya yung nanay namin. Ako na kailangan din ng kalinga. Pinahid ko ang aking luha. Ako humihinga lang. Walang kamuwang-muwang sa buhay. Anak, hindi ko ginusto ang lahat. Ipinagkasundo kami ng mami mo. Sa kayawan niya makasama ko, tinakas kayo ng mami mo ng araw na ipanganak niya kayo. At isa sa inyong may sakit sa puso. Tinapat na siya ng doktor na hindi yun mabubuhay. Kaya naman nagawa niyang ipamigay ang isa sa mga kaibigan niya. Hawig na hawig daw kay ni Janice. Kaya ikaw ang naibigay niya. Na mga panahon na yun ay naghahalusinasyon ng mami mo kaya niya nagawa yun. Sino man sa amin ang may sakit, karapatan naming maramdaman ng kalinga niyo dahil anak niyo kami. Nag-eksperimento kayo't nabuo kami. Magalit ka man, wala na ang mami mo. May ugat na pumutok sa utak niya nang malaman niyang hindi ikaw nakuha niya. Sa sobrang stress at pagsisisi, tuluyan siyang binawian ng buhay. Kaya pakiusap anak, patawarin mo ko. Wala akong alam. Aniya, pero umiling ako tsaka tumalikod. Doon ko iniyak ng iniyak ang bigat ng aking dibdib. Ang mga katotohanan sa pagkatao ko na kahit kailan hindi ko naisip ay isa-isa sa aking sumampal. Wala akong ibang mauuwian nang gumaling ako kaya talagang obligado kong sumama kay Itay. O heto, kumain ka pa. Tumatawang ani Itay habang ako'y pinaghahain. Lumakas ka yatang kumain, iha. May nobyo ka na ba? Aniya dahilan para magtalsikan ng kanin mula sa bibig ko dahil sa samid. Naku, pasensya ka na. Aniya pa, tsaka ako inabutan ng tubig. Magnanakaw na pulubi ako kaya imposibleng may pumatol sa akin. Irap na saad ko. Miss Janelle, may bisita po kayo sa labas. Saad ng isang kasambahay. Hindi ako sanay sa tawag niya sa akin dahil masanay ako sa Gail na tawag ni Persimmon sa akin. Sige na, ipagluluto pa kita anak.
Saad ni Itay, hindi pa kami masyadong okay pero alam kong ginagawa niya lahat para mapanatag ako at masanay sa kanya. Hindi na nga siya nakakapasok sa trabaho niya dahil gusto daw niyang magpakatatay sa akin. Nakanguso ko nang maglakad ako palabas. Persimmon, naibulong ko. Nakalimutan kong galit nga pala ako. Anong ginagawa mo dito? Sa lubong ang kilay na saad ko, nag-cross arms pa ako. Gusto lang kitang kamustahin. Maayos ako, umalis ka na. Saad ko tsaka ako siya tinalikuran. Di ka na bababalik sa akin. Napatigil ako, tumaas ang aking uso. Siya yung nagtaboy sa akin. Hindi pa nga daw siya masaya, di ba? Kailanman, hindi ako naging sayo. Pagtatapos ko tsaka ako naglakad papasok. Pagpasok ko sa sala, naroon ang Itay. Nagkaroon ba kayo ng relasyon ni Persimmon, anak? Maging ang Itay, tinasan ko ng kilay. Sila po ni Janice at hindi ako. Mangyari hindi niya tinapos ang sasabihin niya, talagang tinalikuran ako. Ano po? Hinabol ko siya pero nadinig ko ang tawa niya. Tignan mo, talaga namang interesado ka. Tumatawa nga niya. Nang makarating kami sa kusina, tinaasan ko siya ng uso. Di kung ayaw niyo diwag. Nagsusungit na saad ko tsaka ako naglakad palayo. Ikaw ang bukang bibig niya nang pumunta kami sa ibang bansa, iha. Gail at hindi Janice. Sinabi niya na makalayo na ako pero nadinig ko pa din. Naipit ko yung ibabang labi ko. Naglakad ako patungo sa kwarto na inilaan sa akin ni Itay matapos ay binuksan ng drawer. Kinuha ko yung box dun tsaka ako naupo sa kama. Binuksan ko yun habang nakapatong sa hita ko. Tinano ko yung piti na naroon. 2 guhit. Senyales na buntis ako. Napahawak ako sa tiyan ko tsaka ako nahiga. Hindi ko alam ang dapat na gawin. Kung dapat ko bang sabihin kay Persimmon na buntis ako. Abala ang isip ko sa pag-iisip nang magring ang aking cellphone na mula kay Persimmon. Hello? Bungad ko sa linya. Gusto na kitang makita. Tinig mula sa telepono. Akala ko si Janice pa yung hinahanap ko. Mali pala dahil ikaw na yun, Gail. Miss na kita. Alam kong hindi siya lasing pero kung magsalita siya ganito na lamang. Nakakalungkot lang dahil matapos niya ako ipagtabuyan tsaka niya yun marirealize. Huwag mo ko lokohin, Persimmon. Mag-move on ka't maghahanap ng babaeng para talaga sa'yo. Sa ganoong paraan, magiging masaya pa ako para sa'yo. Saad ko tsaka ako pinatay ang linya. Napabuntong hininga ko. Napakahirap pigilan ng puso. Napakabilis ng panahon para mahulog ako sa kanya. Pero minsan na niyang naging karelasyon ng kapatid ko kaya hindi ko siya pwedeng tanggapin kahit pa magkakaanak na ako sa kanya. Pinikit ko ang mata ko at hinayaan kong kainin ako ng antok. Gusto kong magpahinga, siguro'y dala ng pagod, kaya ganito ang nararamdaman ko. Nay, nais kong makapag-aral kung paano bumasa. Isang umaga, nang puntahan niya ako sa labas ng bahay, nagpapainit ako sa araw para sa pagbubuntis. Oo naman, kailan mo gusto? Nakangiting aniya, hindi ko siya sinuklian ng ngiti, sa halip ay umirap lang ako. Sa susunod na taon matapos ko pong manganak, diretsahang saad ko. Napakurap siya, nagpalitan ng mata niya sa muka at sa aking tiyan. Buntis po ako. Nino? Naguguluhan nga niya. Akala ko ba'y wala kang nobyo? Si Persimmon, hinayaan ko may mangyari sa amin dahil sa pangungulila niya kay Janice. Anak, marapat lang na. Pakiusap, huwag niyo pong sabihin sa kanya kung ayaw niyong masumama yung loob ko sa inyo. Umiling siya na para bang ito yung pinakamaling desisyon sa buhay ko. Ayokong pumasok siya sa buhay ko. Pinagtabuyan niya na ako. Sa ikalawang pagkakataon, ayokong tanggapin siya dahil lang sa anak namin. Sana po'y maintindihan niyo. Sa ibang bansa ko po'y papanganak ang anak ko. Saad ko, tsaka ako pumasok sa loob. Persimmon, POV. Sir, mag-aalas 12 na po ng hating gabi. Umuwi na kayo. Saad ni Chris, pero umiling ako. Sir, nag-aalala na po ako sa inyo, please. Umalis ka na kung gusto mo. Huwag mo kong inisin. Sir, ako mang magsasalita pa sana siya nang titigan ko siya ng masama. Kakamot-kamot siya ng ulo nang umalis sa tabi ko. Ang babaeng yun. Umiling ako. Hindi ko akalain na magiging ganito kalala ang sitwasyon ko. Tinungga ko yung isang bote bago kukuhanin ang aking cellphone. Tinawagan ko muli yung number niya pero tulad ng mga nakaraan, unavailable na ito. Nakagat ko ang aking labi. Nakakainis. Tumagal pa ako ng ilang minuto doon hanggang sa maubos ko yung alak na naroon sa mesa. Hindi naman ako baliw para magpakalango kaya tinigilan ko na. Naglakad ako patungo sa aking kotse. Mukhang wala na si Chris
Medyo nakaramdam ako ng hilo kaya sandali kong ipinahinga ang sarili ko bago ko tuluyang dinrive ang kotse. Tumungo ako sa bahay nila. Nag-doorbell ako dun. Nang hindi ko na makayanan ng hilo, napaupo ako sa sahig. Nadinig ko ang pagbukas ng gate. "Ma'am, nandito na naman po si Sir Persimon." Dinig kong anang maid. Tumingala ako, tinipon ng lakas ko para makatayo. Nang magawa ko yun, mabilis kong inagaw ang cellphone sa maid. "Sabihin mo sa kanyang umuwi na siya dahil wala naman siyang mapapala." Boses yun ni Gail. "Nasaan ka ba kasi? Gusto na kitang makita." Tila maiiyak na saad ko. "Pupuntahan kita, Gail. Pakiusap bumalik ka na sa akin. Sobrang miss na kita." "Hindi na ako babalik pa sa'yo, Persimon." Matigas na aniya matapos ay nadinig ko ang sunod-sunod na tunog sa linya. Senyales na pinatay niya yun. Naisandal ko ang sarili sa pader na naroon. Pumikit ako at hinayaan kong unti-unti akong bumagsak sa sahig na naroon. "Sir, nandyan po si Miss Krisha. May dala yatang lunch." Parang kinikilig na ani Chris. Tinaasan ko siya ng kilay. "Bakit hindi na lang kaya kayo ang kumain?" Masungit na saad ko, tsaka ako umirap kasabay noon nang pumasok nga si Krisha at tulad ng sinabi ni Chris, may dala nga siya. "Hello, busy ka ba? Pindalhan ka ni tita ng lunch oh." Ngiting aniya, tsaka tinaas yung pouch na hawak niya. Walang gana ko siyang tinignan. "Eh di sana kayo na lang kumain. Hindi ako interesado sa kahit anong dadalhin mo. Umalis ka na." Saad ko tsaka ako nag-focus sa pagbabasa ng article na nasa harap ko. "Come on, Simon." Maarting aniya. "Kalimutan mo na yung babae na yun dahil tiyak na kinalimutan ka na din niya." Nagpapaintinding aniya habang nakakbay sa aking balikat. Tumaas ang aking kilay. "Bakit kaya hindi mo yan sabihin sa sarili mo? Tutal naman kahit anong gawin mo, hindi mababago ninyong masamang pagtingin ko sa'yo." Napasinghap siya. "Mas nanaisin kong tumandang binata kaysa makasama yung isang tulad mo. Umalis ka sa tabi ko bago pa ako sapian ng demonyo." Nagbabantang saad ko. Muli kong tinuon sa papel na binabasa ko yung paningin ko. Akmang ililipat ko na yun sa kabilang pahina nang makita ko sa ilalim ang isang batang modelo. Tumaas ang aking kilay. Gonzalo ang apelyidong dala ng bata. Kaapelyido ni Gail. Kinuha ko yung phone ko para tawagan si Chris. "Pumasok ka." Saad ko sa linya nang sagutin niya yun. Hindi ko inaalis sa papel ang paningin ko. "Sir?" Inosenteng aniya. "Kakaalis lamang po ni Miss Krisha. Wala akong pakialam. Akala ko po ay papatawag ninyo." Ngiwing katwiran pa niya. "Mag-imbestiga ka sa mga Gonzalo. Matapos ng 4 na taon ay ano-ano yung nangyari sa kanilang mag-ama." Saad ko rito. 4 na taon na yung nakakalipas at hanggang ngayon hindi pa din sa akin nakakapagpakita si Gail. Kakabalik lang po ni Gail mula sa abroad kasama ang anak niya. Tumaas ang aking kilay. Gusto kong barilin ora mismo sa bungo si Chris. Alam naman niya na halos ilang taon na ako nagngangalingal dahil kay Gail, pero hindi man lang siya nagabala na ikwento yung bagay na yun sa akin sa gitna ng makating dila niya. "Bakit hindi mo sinabi sa akin yan?" "Kala ko po kasi nasa healing process pa po kayo." Ngiwing aniya. Binuksan ko ang aking drawer. Kinuha ko yung baril doon at kinasa ko yun. "Sir naman." Kabadong aniya. "Sino yung asawa niya at kaninong anak yun?" "Hindi ko po alam. Hindi naman po nila ako sinasama sa abroad." Katwiran niya. Sa inis ko, kinalabit ko yung gatilyo ng baril na tumama sa tapat ng tinatapakan niya. "Sir." Parang maiiyak na aniya. "Alamin mo yung sinabi ko. Oras na wala ka matinong sasabihin sa akin. Tutuluyan kita, Christoph." Galit na saad ko. Taranta siyang tumango tsaka nagtatakbo palabas. Naisandal ko ang sarili ko sa swivel chair kasabay nun ang pagbuga ko ng malalim na buntong hininga. Iyoko mag-isip pero malakas ang kutob ko na ako yung ama ng batang yun. Isang araw din ang lumipas bago makapagbigay ng impormasyon si Chris. Pagpasok niya pa lang, tinanaw niya na ang mesa ko kung saan nakapatong ang baril ko. "Sir naman, dapat po ba talagang may ganyan sa mesa niyo?" Reklamo niya, takmang hawakan ko na yun ng, "Oo na po, magsasalita na nga ako." Buntis na daw po si Gail nang umalis pa lang ng bansa. Nag-aral siya doon at doon na din ang anak, sabi ng agent na inutusan ko. May sakit ang daddy niya kaya siya umuwi dito. Pansamantala daw, siya yung mag-handle ng business nila. "Nasaan siya ngayon?" Kukurap-kurap na saad ko. Ngumisi si Chris. "Namimiss niyo yung uling na tinatawag-tawag niyo nun, no?" Kantsaw niya sa akin. Tumigil siya ng tuluyan kong hawakan ng baril. "Sir naman." Angil niya habang nakatagilid ang ulo. "Nandun siya sa company nila.
Baon na sa utang yung daddy niya dahil hindi na ito naaasikaso ang business nila. Cancel all meetings, even how important it is. Dinampot ko yung baril pati na yung coat ko, tsaka ako yung sinuot. Malalaking hakbang ang pinakawalan ko hanggang sa makarating ako ng parking lot. Sumakay ako sa kotse ko't dinrive yun. Hindi ako satisfied sa mga sinabi ni Chris. Gusto kong madinig ang lahat mula sa bibig mismo ni Gail. Siguro masyado na akong kilala, kaya naman hindi na nila ako tinanong. Dati na ako laman ng company na to dahil kay Janice, kaya naman alam ko na kung nasa ng office nila. Nangunot ang noo ko nang makita kong pumasok yung lalaki na naka-leather na jacket. Nasa gilid lang ako ng pinto at nakakubli sa pader. Ang maamong mukha ni Gail ay tanaw na tanaw ko matapos na mapalitan ng takot. Padarag na inilahad ng lalaki ang kamay niya kay Gail. Hindi ba't kapapadala ko lang sa'yo ng kalahating milyon? Ang usapan natin, bibigyan mo pa ako ng palugit. Nang gagalaiting anaya sa lalaki. Gonzalo, masyado nang malaki yung utang ng tatay mo sa akin. Kalahating milyon na sinasabi mo, tubo pa lang sa kabuuan. Mayabang na anang lalaki. Pero madali din naman akong kausap. Anito tsaka naglakad palapit kay Gail. Kung gusto mo, magiging kasama kita ng 3 gabi. Abswelto na yung ama mo. Aniapat ak mga hawakan niyang ibabang mukha ni Gail, kaya nagmadali akong pumasok para malakas ko yung pigilan. Nanlaki ang mata ni Gail habang nakatanaw naman sa kanyang walang emosyon kong mata. Persimmon? Naibulong niya. At sino ka naman? Huwag ka nga makailam dito. Bitiwan mo ko. Galit na anang lalaki sa mukha ko. It's none of your business if who I am. Akmang magwawala pa siya nang itutok ko sa butas ng ilong niya ang uso ng baril ko. Nilingon ko si Gail. Magpapaliwanag ka sa akin mamaya. Sasabihin mo yung mga dapat kong malaman. Saad ko habang nakatanaw sa kanya. Binalik ko dun sa lalaki yung mata ko. Gusto ka daw makilala nitong kaibigan ko. Interesado ka ba? Sarkastiko, ngunit naroon ang yabang sa tono ko. Ang pawis niya ay nagbutil-butil. Oras na bumalik ka pa dito, sisiguraduhin ko yung katapusan mo. Tandaan mo yung mukha ko. Ang taong nagngangalang Persimmon. Saad ko tsaka ako siya tinadyakan palabas. Masaktan ka ba? Pero ang takot niya kanina, napalitan na naman ng matapang niyang mata. Ano ba ginagawa mo dito? Kunot ang noong aniya. Anak ng iniligtas ka na nga't lahat talagang ganyan mo pa ako kausapin. Hindi makapaniwalang saad ko. Namiwang siya. Kung hindi ko lang alam na may anak na siya, iisipin ko pa ding dalaga siya sa ganda ng hubog ng katawan niya. Hoy, lalaking manyakis, wag mo kong tignan ng ganyan. Umalis ka na. Galit na aniya. Kumibot-kibot ang kilay ko. Hindi ako makapaniwala sa tinawag niya sa akin. Manyakis? Ngiwing saad ko. Oo, kung tignan mo ko'y para mo na akong hinuhubaran. Bagaman sa ibang bansa siya nag-aral, hindi doon na bago ang pagiging laki niya sa lansangan. Enough, hindi ako pumunta dito para makipagtalo sa'yo. Gusto kong sagutin mo yung tanong ko. Naghulog na ako, hindi ka ba naniniwala? Sadyang masiba lang siya sa pera. Nang gagalaiting aniya, napataas ang aking uso. Hindi yun ang tanong ko. Inis na saad ko na kinangiwi niya. Ah, hindi ba? Ano ba kasi? Galit na aniya pa. May anak tayo? Diretsahang saad ko. Tinanaw niya ako. Parang namutla siya. Umalis ka na. Aniya tsaka ako pinagtulakan pero hinuli ko yung kamay niya. Sagutin mo yung tanong ko. Galit na saad ko. Sinalubong ng mata niya ang mata ko. Mabilis na nang gilid ang luha sa mata niya. Bakit ka pa kasi nagpakita dito? Galit na sigaw niya. Umiling siya ng tuluyan ng malaglag ang luha sa mata niya. Meron man o wala ka nang pakailam. Baka nalilimutan mo. Pinagtabuyan mo ko nung panahon na gusto ko manatili sa tabi mo. Emosyonal na aniya. Maayos naman na ako eh. Okay na ako. Kinalimutan na kita at yun ang alam ko. Pero heto ko, tinatraidor ako ng puso ko. Pinahid ng kamay niya ang luha sa pisngi niya. Pakiusap, iwanan mo na ako dahil ayoko nang masaktan ulit. Aniya tsaka tumalikod sa akin. Ang bawat paggalaw ng balikat niya ang nagsasabi kung gaano kasakit ang pinagdadaanan niya. Naglakad ako palapit sa kanya matapos ay niyakap ko siya mula sa likod niya. Gail, ibinaon ko yung baba ko sa kanyang balikat. Sorry sa sinabi ko noon. Malambing na saad ko pero lalo siyang umiyak. Pwede ka pang umalis. Huwag mo kong mahalin dahil sa anak mo. Kung si Janice pa din ay iintindihin ko pero huwag mo kong paasahin. Persimmon, please, maawa ka. Don't break my heart again. Pumiyok siya sa huling linya.
Matapos ay tuluyan ang bumuhos ang luha niya, kaya naman talagang niyakap ko siya ng mahigpit. Inalalayan ko siya paupo sa upuang naroon. Inaasahan kong kasal ka na sa nagdaang taon, Persimmon. Paunang aniya. Kanino ay nasa malayo ka? Sinabi mong hindi ako yung gusto mo, hindi ba? Ngumuso ko sa sinabi niya. Mag-aantay ba ako ng ganito katagal kung hindi ikaw yung gusto ko? Kung ganun, bakit mo ko pinagtabuyan? Dahil takot ako. Minsan na ako nagmahal at ayoko na ulit maranasan ng masaktan. Hindi kita pinalis dahil kay Janice. Ginawa ko yun dahil gusto na kita. Ayokong pandirihan mo ko oras na malaman mong kapatid mo si Janice habang tayo. Ganoon ba kababo ang damdamin ko para sa'yo? Nilingon ko siya nang sambitin niya yun. Gail, hindi pa kita kilala ng mga panahon na yun. Tanging ang salitang mahal kita, yun pa lang yung pader na sinasandalan ko. Pero let me tell you, halos baluin mo ko kakaisip kung kailan ka babalik sa akin. Nagsusumamong saad ko. Gail, mahal kita. Mahal na mahal. Saad ko tsaka ako hinagka ng noo niya. Pinapaasikaso ko na kay Chris ang lahat ng problema mo. Huwag ka nang mag-alala. Ayoko, gusto kong ako mismong magsolusyon sa lahat ng mga yan. Aniya, kaya nagkibit balikat ako. Well, you can offer me another deal. Ano namang deal? Pagkunot pa lang ng noo niya, kinakabahan na ako. You can offer me, tulad ng sinabi nung pinagkakautangan mo. Kalahating milyong tubo? Nanlalaki ang matanga niya. Napakagat ako sa ibabang labi ko dahil sa gigil. Kung nandito lang si Chris, baka siya yung nabira ko sa pagiging slow ni Gail. No, the other one. Nawawala ng pasensyang saad ko. Rerentahan mo na naman ako. Ramdam ko ang galit niya kahit kalmado siya. Ayaw mo kong pakasalan eh. Ngusong saad ko't ngumuwi siya. At ano nga kala mo sa akin? Na marupok? Na matapos mo kong saktan ay okay na tayo ulit? Manigas ka? Sigaw niya pa sa akin. Hindi ko ipapakita yung anak ko sa'yo hanggat hindi mo nakukuha yung loob ko. Ganun? Oo. Mayabang na aniya pero kaagad siyang napasinghap nang dambahin ko yung braso niya dahilan para mapahiga siya sa sofa na kinalalagyan namin. Ano ba? Bitiwan mo nga ako. Galit na aniya pero nginisihan ko lang siya. Hindi ka marupok, di ba? Then let me test you. Saad ko pa nangak mga halikan ko siya at saka naman nag-vibrate ang aking cellphone. Mukhang makakabaril ako ng assistant. Oras na pangalan ni Chris ang aking makita. Binitiwan ko si Gail pero nandun pa rin ako sa posisyon namin. Sinagot ko yung tawag ng walang yakong assistant. Sir, nandito po si ma'am. Nagwawalat hinahanap kayo. Binato na nga po lahat ng gamit nyo sa office. Halatang kinakabahan kaya. Well, dapat lang. Yanda mo yung katawan mo pagbalik ko dyan dahil pupulbusin kita. Bantang saad ko tsaka ako pinatay ang linya. Nagbuntong hininga ko. Tinanaw ko si Gail hanggang ngayon hindi gumagalaw sa posisyon niya. Wala na. Di na kita magagahasa. Kailangan ko munang umalis, may aayusin ako. Tawagan kita later. Saad ko tsaka ako hinagka ng noo niya bago umalis sa kanyang ibabaw. Ano to? Salubong ang kilin na saad ko nang maabutan ko yung office ko na sobrang kalat. Inabutan ko si mami na hinihingal pa dahil sa kagagawan niya. Hold it. Utos ko kay Chris nang iabot ko yung baril ko sa kanya. Mamaya'y mag-uusap tayo. Lumabas ka na muna. Umuwi siya, tsaka mabilis na lumabas. Anong palabas to? Saad ko rito. Buti at kahit paano, hindi niya pinakailamanan ang swivel chair ko. How could you? Dinuro ko ni mami. Matapos kitang iyanak, ganito yung isusukli mo sa akin? Galit na aniya. Nagkibit balikat ako dahil hindi ko naman alam ang sinasabi niya. Pwede ba? Direktahin niyo ko. Wala kasi ako naiintindihan eh. Kumakain kayo ng tama. May bahay kayo. Alahas, magagarang damit at sasakyan. Ano pa ba ang kulang? At talagang magagawa mo pang itanong sa akin ng mga ganyang bagay. I knew it, Simon. Hinold mo yung bank account ko for what? Para hindi kita ibuyo kay Krisha? Eh di wag. Galit na aniya. Napatawa ko matapos hindi ako makapaniwala na tumingin sa kanya. Seriously? Dahil sa bank account kaya kayo ganyan? Sinira niyo yung office ko dahil sa bank account? Eh dapat nga magpasalamat ka sa akin dahil hanggang ngayon nakatayo ka dyan. Alam niyo bang muntik na kayong mahuli? Dahil sa 1.5 million na atraso niyo sa bangko na mag-iisang taon niyo nang hindi nahuhulugan na ipinatalo niyo lang sa sugalan. Akala niyo ba hindi ko alam? Napatayo ako. Kaya ako binigay kay Chris yung baril dahil may posibilidad na mapatay ko yung babaeng to. Nag-cheat ka kay daddy, di ba?
Dahil siya pinatay ng hayop ng tatay ni Krisha dahil may relasyon kayo. Talaga bang gusto niyong isa-isahin ko yung kasalanan niyo sa akin? Marahas kong ibinato ang braso niya palayo sa akin. Persimmon anak, kalimutan niyo ng anak niyo ko. Simula ngayon, hindi niyo na pwedeng uwian yung bahay na pinagawa ko. Umalis na kayo kung ayaw niyong ipakaladkad ko pa kayo. Irap na saad ko. Gail POV. Matapos ng pag-uusap namin ni Persimmon, hindi na iyon na ulit. Siguro'y busy na naman siya. Isang umaga, malakas na pagkatok sa bakal na gate namin ang nagpagising sa akin. Pupungas-pungas pa ako ng pagbuksan yun. Chris, hindi makapaniwalang saad ko. Ano na naman kaya ang pakulo ni Persimmon? Anong ginagawa mo dito? Takang tanong ko, nagkamot siya ng batok. Talagang nag-iba ka na nga, halos hindi na kita makilala ya. Tatawa-tawa nga niya. Nga pala, pinaabot lang to ni Sir Persimmon. Peace offering daw. Kung pwede daw, sabay na kayong mananghalian. Aniya pa, pagkaabot sa akin ng isang malaking bouquet of flower. Tulad ng request ni Persimmon, ay naggayak nga ako. Nagpresenta na rin kasi si Chris na aantayin ako dahil nasa meeting pa naman daw si Persimmon. Hindi na kita ihahatid sa loob. Nag-text kasi si Sir, may pinapasikaso. Ani Chris, pagtapat namin sa company. Tumango ako, tsaka ako naglakad papasok kasunod si Yaya dalang anak ko. Pagpasok ko, mukha ni Chris siyang bumungad sa akin. Tulad ko, bakas din ang gulat niya habang nakataas ang kilay. And what are you doing here? Bungad niya sa akin habang sinusuri yung kabuuan ko. Napako yung mata niya sa anak ko. And what the hell is that? Tukoy niya sa anak ko. At mga hawakan niya yun nang daklutin ko ang braso niya. Ano ba? Let me go! Nagwawalang aniya pero tinaasan ko siya ng kilay. Padarag kong binato ang kamay niya dahilan para mapaatras siya sa taas ng takong na suot niya. Pwede mo kong tignan pero bawal mong hawakan lalo na yung anak namin ni Persimmon. What? Hindi makapaniwalang aniya. No, this can't be. Simon is mine. Huwag mo siyang paakuin ng hindi sa kanya. You slut bitch. Aniya na naman tsaka lumapit sa akin. Akmang sasabunutan niya ako nang malakas kong hawiin ang braso niya at malakas na sampal ang sinalubong ko sa mukha niya. Wala akong pakialam kung anong relasyon mo kay Persimmon. Nandito ako dahil gusto niyang makita yung anak ko. Isa pa, huwag mo kong tarayan at gamitan ng mga English mo because I do what you can do. Kaya mo kong saktan? I can hurt too. Huwag mo kong hamunin dahil madami nang nagbago lalo na sa pagitan nating dalawa. Minamaliit mo ko. Galit na niya, tsaka akmang lalapitan na naman ako para sa bunutan, kaya hinawi ko lang muli yung kamay niya. Magkabila ang sampal ang ginawad ko sa mukha niya. 3 mag-aasawang sampal. Ganti ko yan sa paraan kung paano mo ko inalipusta nun. Bagay naman sa'yo ang sampal ko kahit hindi ka mag-blush on. Let's go, Yaya. Saad ko tsaka kami naupo. Nag-cross arms ako habang pinapanood ang gagawin ni Krisha. Kasabay noon nang magbukas ang pinto at pumasok si Persimmon. Simon, parang maiiyak na ani Krisha. Pinapanood ko kung may nagbago ba sa kanila. Akmang yayakap si Krisha sa kanya pero napatawa ko nang hawiin siya ni Persimmon. Give me a hug, baby. Kausap niya sa 4 na taon naming anak, si Priscilla. Kinarga ito ni Persimmon. Nanggigilid ang luha ni Krisha habang nakatanaw sa amin. Tanggapin mo na lang ang katotohanan. Matagal man ako nawala. Basura mo man akong tawagin sa puso ni Persimmon. Isa akong diamante na hindi kumukupas. Ninisihan ko si Krisha na ngayon, punong-puno na sa galit. Tanggapin mo na lang na kahit ano pang gawin mo, hindi mo ko kayang lamangan. Kahit gaano ka pa kayaman. Magbabayad kayo. I swear. Galit na aniya, tsaka padarag na lumabas ng office. Nilingon ko si Persimmon na ngayon, nakikipagkulitan kay Priscilla. Hindi sumasama kung kanino lang yung anak ko. Siguro'y nakilala niya yung tatay niya, kaya sumama siya kay Persimmon. Ate Nelia, pwede ka nang umuwi. Ako na munang bahala kay Priscilla. Ngiting saad ko tumango siya. Kamukhang kamukha ko yung anak ko. Sinong maniniwala na hindi akin to? Tumatawang ani Persimmon. Nagugutom ka na? Ani yan ang tumingin sa akin. Inipit niya ang ilang hibla ng buhok ko sa aking tenga. Masaya ako dahil hindi ka nagalit sa akin. Masuyong aniya. Nagbabako ng tingin. Persimmon, nagigilt pa din ako dahil kay Janice. Kasintahan mo siya at hindi ako dapat pumatol sa'yo dahil magkapatid kami. Mahal ko sa Persimmon at alam kong mahal niya din ako pero kailangan ko yung pigilin dahil may Janice kaming masasagasaan kahit papatay na siya, kahit bilang pagrespeto na lang.
Magpapaalam tayo sa kanya. Ani Persimon. Ha? Nagtatanong pa ako nang hatakin niya ako patayo. Wait, saan ba tayo pupunta? Kilala ko si Janice. Kahit pa alam kong magiging masaya siya na ikaw yung makakatuluyan ko, ipagpapaalam natin dahil yun ang gusto mo. Ani at sinakyan namin ang kotse niya. Hindi siya umiimik hanggang sa marating namin ng isang private memorial. Sa totoo lang, hindi ko pa nadadalaw si Janice dahil sa guilt ko at ito pa lamang yung unang pagkakataon. May malaking bahay doon. Mukhang iyon na yung kinilalagyan ni Janice. Nakaukit sa itaas ng bahay na yun ang pangalan niya. Mataas at binabalot ng itim na marble tiles ang pahingahan niya. Karga ko si Presil. Nakangiti ako nilingon ni Persimon. Hinaplos niya ang pangalan ni Janice. Nakakalungkot dahil wala ka ngayon sa tabi ko. Ani Persimon, kahit paano'y naroon ang kirot sa dibdib ko. Nagsiselos ako pero wala akong magagawa dahil si Janice ang una niyang minahal. I'm sorry kung kailangan na kitang pakawalan. Masyado nang malayo yung pagitan natin at napaka-imposibleng maabot pa kita dyan. Alam mo kung gaano kita minahal. Bagaman wala ka sa tabi ko, mananatili ka naman sa alaala ko, Janice. Narito si Gail, siya yung kakambal mo. Nakakalungkot lang dahil hindi kayo nagkitang magkapatid. Naipit ko yung labi ko. Alam ko kung gaano talaga minahal ni Persimon ang aking kakambal. Siya yung babaeng palagi kong kinukwento sa tuwing dinadalaw kita dito. May anak na kami, Janice. Gusto kong maging masaya ka para sa amin. Pinahid ko yung luha sa pisngi ko. Inabot ko kay Persimon si Priscilla. Kamusta ka na dyan? Alam ko wala ka nang nararamdamang sakit at lungkot. Pasensya ka na kung yung lalaking iniibig mo, inibig ko din. Sayang lang dahil hindi tayo nagkausap man lang, Janice. Mahal kita, kapatid ko. Ilang minuto din kami nagstay doon pero nang dumilim na ang panahon, kinilangan na naming magpaalam dahil baka maulanan si Presil. Wala ako mukhang maiharap sa kapatid ko. Pakiramdam ko, inagaw kita sa kanya. Mula nang maging Gonzalo ko, hindi ko pa siya nadadalaw. Salamat, Persimon, dahil binigyan mo ko ng pagkakataong makausap siya. Hinawakan ni Persimon ang kamay ko. Alam kong masaya si Janice. Marunong siyang umintindi at saka masayahin siya kaya alam kong maiintindihan niya tayo. Hinaplos pang minsan ni Persimon ang gilid ng pisngi ko bago muling nagtuon sa pagmamaneho hanggang sa... Parang hindi naman yata ito yung daan pabalik sa mansyon, Persimon. Kinakabahang saad ko pero natawa lamang si Persimon. Bakit? Sino ba may sabing sa mansyon tayo uwi? Nakataas ang kilay na saad niya sa akin. Ha? Bakit? San ba ang punta natin? Kabadong saad ko pero nginisihan niya lang ako. Persimon! Naiinis na tanong ko. Basta maghintay ka lang. Hindi naman kita dadalhin sa ikakapahamak mo. Anong hindi? Inanakan mo nga ako ng walang kalaban-laban. Galit na singhal ko. Napatawa siya ng malakas. Panong wala? Nasa ibabaw ka nun. Tawang aniya na ikinapula ko. Matagal na yun pero sa ulado niya pa din kung anong naganap sa pagitan namin. Kahit pa yung form niyan alam ko kaya malalaman ko kung may ibang pumasok sa loob niyan. Oras na pasok ko ulit yan. Nanunuksong aniya pa. Sa inis ko, kinurot ko ang tagiliran niya. I can endure the pain. Sanay na ako masaktan. 4 na taon ba naman eh. Ayan na naman ang malakas niyang tawa. May pangamba man, kinalma na lamang ang sarili ko. Alam ko din naman na hindi itataya ni Persimon ang kaligtasan ko para lamang sa kung saan. Hanggang sa pumasok kami sa isang daan. Parang iskinita yun pero puno ng bulaklak ang paligid at sa dulo nun, naghihintay ang isang magarang rest house. May mga pailaw na nakapalibot dun. Sa kanan naman, may maliwanag na fountain na dinadaluyan ng tubig. Nasaan ba talaga tayo? Saad ko nang bumaba kami. Sa magiging bahay bakasyonan mo soon. Kinuha niya sa akin ang anak namin. Hinawakan niya ang kamay ko at nanguna siya papasok sa pinto. Napakaganda at fresh ng hangin na pumapasok sa bahay na yun dahil malapit din ito sa dagat samantala may mga halaman naman sa gilid na nakapalibot sa kabuuan ng bahay. Nagustuhan mo ba? Nakangiting ani Persimon pero tinanaw ko lamang siya. Walang salitang namutawi sa bibig ko. Hindi ko alam kung paano ko pasasalamatan sa Persimon lalo't kakatanggap ko pa lamang sa kanya. Napako ang mata ni Persimon sa malalim na pagtitig ko. Napalunok ako nang bumaba ang kanyang mata sa aking labi. Hindi ko alam kung baliw na ba ako pero baka sa mata ni Persimon na naaakit siya na walang dahilan sa akin. Dahan-dahan siyang lumapit sa akin. Hindi alintana si Priscilla na karga niya hanggang sa dumampi ang kanyang labi sa aking labi. Nung una, banayad lamang ang pagdampi nun pero tila kulang yun para kay Persimon.
Mas idiniin pa niya ang labi niya hanggang sa naging mapusok ang bawat paghalik niya na ginawad sa akin. Binigay niya sa akin si Priscilla nang hindi naghiwalay ang labi namin. Kasunod nun, nang malayang maglakbay sa likod ko ang kamay niya. Tulad nung nakaraan, mukhang natatangay na naman ako sa alo na nais gawin ni Persimmon. Kusang pumikit ang aking mata at patuloy sa pagsagot sa bawat kagat ni Persimmon, dulot ng nakakadalang sensasyon na ibinibigay niya. Pakiramdam ko, yun ang pinakamasarap na pakiramdam na dumapo sa aking katawan. Matapos ang 4 na taon, ngayon lamang ito ulit na ulit. Persimmon, halos hindi ko na masambit ng maayos ang pangalan niya. Gusto ko siyang pigilan dahil malaki ang posibilidad na mabitiwan ko si Priscilla. Nagmimisto lang, halinghing na yung pagtawag ko sa kanya. Bagay na nagpapangiti kay Persimmon, kaya mas pinagbuti pa niya ang kanyang paghalik sa akin. Huminto siya nang maramdaman niyang nangihina na ako. Persimmon, tinanaw ko yung mukha niya nang bitiwan niya ang labi ko. Ayoko nang magsayang pa ulit ng pagkakataon. Ayoko magtiis muli na mawalay sa iyo kasamang anak mo. Alam kong hindi ako tanggap ng mami mo pero sa ngayon, hayaan mong tiisin yun dahil sa pagmamahal ko sa iyo. Gusto kong malaman mo na totoo yung nararamdaman ko kung gaano kita kamahal. Mahal kita, Persimmon. Saad ko tsaka ako inabot ang labi niya sandali. Gail, mahal na mahal din kita. Araw-araw ko yung handang iparamdam sa iyo. Papatunayan ko na hindi ka dapat magsisi na pinapasok mo ko sa buhay mo. Ani Persimmon, tsaka hinag ka ng noo ko. Uwi na tayo, napagod ako eh. Nakangusong saad ko, wagas naman niya akong initian. Ang daya, balak pa naman sana kitang pagodin mamaya dito. Gusto kong basalan ang bahay na to. Birong aniya dahilan para malakas ko siyang tapikin sa braso. Panay ka talaga kalukuhan. Iiling-iling na saad ko. Muli siyang nag-drive pabalik sa bahay niya. Si Celia ang pansamantalang pinag-alaga ko kay Priscilla dahil napagod ako sa biyahe. Balak kong alisin ka na sa company ninyo. Ako yung mag-handle nun para hindi ka na mahirapan. Ani Persimmon habang nakayakap sa akin. Alam kasi nila na palugin na yung company nyo. Pero once na palabasin nating nabili ko na yun, tiyak na magdadagsaan yung mga investor para sa akin. Nagmamalaking aniya. Hindi naman siya nagmamayabang. Malakas talagang humatak yung apelyido ni Persimmon na Smith. Kahit nga sa Amerika ay nababanggit din siya nung nag-aaral pa lang ako. Hayaan mong tulungan kita sa problema mo dahil hindi din naman magtatagal, ako na yung mapapangasawa mo. Bulong pa niya sa tenga ko. Napapakurap ko siyang nilingon. Puno talaga ng pasabog ang buhay ni Persimmon para sa akin. Hindi pa nga ako nakaka-get over sa proposal niya kanina. Matapos, ma-rest house pang binigay sa akin. Ngayon naman, pati yung pang-araw-araw na pumumuhay ko, gusto niya na ring pasukin. Persimmon, malambing ang paraan ng pagtawag ko sa kanya. Hinaplos ko yung kamay niya na nakaikot sa aking bewang. Malambing ding tugon niya. Alam mo ba, mahal na kita mula pa lang nung una. Gusto na kita, Persimmon. Napakabait mo. Binihisan mo ko tinuring na totoong tao sa gitna ng pagiging pulubi ko. Madumi at mabaho. Matagal bago nakasagot si Persimmon kaya humarap ako sa kanya. Sana hindi magbago yung damdamin mo para sa akin. Saad ko pa tsaka hinaplos ang pisngi niya. Hindi mangyayari yun. Pangako, Gail, mamahalin kita ng higit sa lahat. Higit pa kay Janice. Nag-aalangan man ay sinabi ko pa din. Parte si Janice ng nakaraan ko na kahit kailan, hindi na mawawala. Titriplihin ko yung pagmamahal na naibigay ko sa kanya nun. Hihigitan ko, pupunan ko yung pagkauhaw mo, Gail, pangako ko yan sa'yo. Aniya pa, tsaka hinag ka ng noo ko. Napangiti ako't dinama yung init ng yakap ni Persimmon. Kinaumagahan, malambot na kamay ni Persimmon ang kaagad na naramdaman ko. Humahaplos yun sa pisngi ko pataas sa ulunan ko. Nagmulat ako ng mata. Titig na titig siya sa akin. Good morning, soon to be my wife. Aniya habang nakangiti, nangunot ang noo ko. Bakit ganyan ka naman kung makatitig? Takang saad ko habang kukurap-kurap. Ang ganda mo. Malambing na aniya na naman na kinataas ng aking kilay. O, di naaalala mo na naman si Janice. Birong saad ko na kinalabi niya. Wife, panira ka ng moment. Hindi ba pwedeng damhin mo muna yung paglalambing ko? Irap na aniya na ikinatawa ko naman. Umiling ako matapos ay siya'y niyakap. Kinabig ko siya para bigyan ng good morning kiss. Tumugon siya sa halik ko na mabilis kong ikinalito. Nawala sa isip kong dapat dampi lang yun dahil wala pa kaming toothbrush. Wala pa din kaming damit dahil sa namagitan sa amin kagabi. I'm very excited to see our second child, wife.
Tila musika sa pandinig ko ang masuyong boses ni Persimmon pero kailangan kong pigilan ang bugso ng tawag ng laman. Child ang sinasabi mo, hindi ko pa nga alam kung kailan tayo kakasal. Wala ka pang paramdam. Mataray na saad ko pero sa halip, malakas na umugong ang tawa ni Persimmon. Hinahamon mo yata ako Ngising aniya habang tatango-tango. Nakalimutan mo yatang Smith ang apelido ko. Kahit sa ang simbahan pa yan, mapapasubo ka sa akin. Handang-handa ako maghirap, huwag ka lang tuyuin at magpakalayo na naman. Nagtampo lang, sa Amerika piniling maglabas ng sama ng loob. Humagalpak na naman ang malakas niyang tawa. Dahil sa kadaramahan naming dalawa, tanghali na nang makalabas kami sa kwarto. Inasikaso ko sandali si Priscille dahil may aasikasuhin din naman daw si Persimmon. Celia! Malakas na saad ko. Ma'am, aniya pagpasok. Wala pa yung sir mo? Nasa labas po ma'am, naghihintay po sa inyo. Nandyan po yung ibang investor nyo Formal lang pinapasuot niya sa inyo bago po kayo bumaba. Aniya't napalabi ako. Hindi naman kaya ako makilala ng mga yun. Baka hindi na sila mag-invest kapag nalaman nilang ako yung mapapangasawa ni Persimmon. Nagdadalawang isip man, nagpalit ako ng damit. Pinaris ko na lamang kay Priscille ang damit ko. Peach na dress ang napili ko. Para nga ako may dadalawang party dahil sa suot ko. Palabas na ako ng pinto nang mabataan kong papasok si Daddy sa kwarto kung saan ako naroon. Dad, anong ginagawa mo rito? Kunot ang noong saad ko. Niyakap niya ako ng mahigpit nang makalapit siya sa akin. I'm so proud of you anak. Mahal na mahal kita. Aniya tsaka tinapik-tapik ang likod ko. Magaling na ako. Ngiting aniya pa sa akin. Oo nga po pero hindi ba kayo nahirapan sa biyahe? Hindi naman dahil private flight naman ang sumundo sa akin doon. Aniya habang tatawa-tawa na lalong kumunot ang noo ko. Let's go! Inakma niya sa akin ang braso niya kaya kumapit ako doon dahil gulong-gulo ako. Sinundo? Bakit po kayo sinundo ni Persimmon doon? Saad ko paus tong pagtapak ko sa unang baitang ng hagdan ay nagkalat na yung mga petals ng pula at puting mga rosas sa sahig habang may mga maliliit na kandila na hugis bulaklak din sa gilid. Naguguluhan kong nilingon si Daddy na ngayon ay ngingiti-ngiti para bang hindi ko na kailangan pang magtanong kung anong mayroon dahil sinasagot na ako ng sarili kong mga mata. Hindi kasi ako maaaring mawala sa pinaka-importanting pangyayari sa buhay mo anak. Aniya nang marating namin ang bungad ng bahay kung saan naroon ang magarbong bulwagan. Hangad ko yung kaligayahan niyo anak. Ani Daddy nang matagumpay niya ako maihatid kay Persimmon. Hinawakan niya pa ang balikat nito. Bagaman naging mapait yung pag-iibigan niyo ni Janice, narito na sa harap mo si Janelle, ang babaeng handa ka mahalin hanggang dulo. Mahalin mo siya ng higit sa lahat. Opo, salamat po. Ani Persimmon nang umalis si Daddy, sa akin naman siya bumaling. I told you, wag mo kong hahamunin. Nanunuksong aniya. Kaya kitang pakasalan kahit araw-araw. Kaya kitang sorpresahin kahit minu-minuto. Oo na, saad ko tsaka umirap. Naroon ang mga mahalagang tao sa buhay namin. Kahit na iyong pulis na humabol sa akin bago kami magkakilala ni Persimmon ay narito din at kumakaway pa sa akin. Binayaran ko na lahat ng gulong na nakalimbat mo noon. Napalabi ako sa kahihiyan. Persimmon POV. Napapailing na lamang ako kapag naalala ko kung paano nilaro ng kapalaran ng buhay pag-ibig ko. Kung gaano ko kahirap sinuyo ang matampuhin kong asawa ng mga panahon na yun para lamang mapaniwala na totoo yung damdamin ko para sa kanya. Kung sa bagay, masyadong mabilis ang lahat kahit ako. Hindi ko na malayan na hindi na nga pala si Janice ang mahal ko kundi siya. Kung minsan nga, pinagtatawanan ko pa yung aking sarili. Sa haba-haba kasi ng prosesyon, sa simbahan din pala ang aming tuloy. Kasal na kami ni Gail ng 3 taon sa ngayon. Nasa malalim akong pag-iisip nang mapakislot ako dahil sa mahigpit na yakap sa aking bewang. Nilingon ko yun, naroon si Priscille at nakayakap sa likod ko. Oh, how's school? Nahirapan ka ba? Ngiting saad ko't umiling siya. Hindi naman po dad, basic nga Nag-commute lang ako dad. Bakit? Takang tanong ko rito pero nagkibit balikat lang siya kaya kinuha ko yung cellphone ko para tawagan si Chris. Where are you? Sir, honeymoon namin ng asawa ko. Nag-leave po ako diba? Pakiramdam ko'y maiiyak na siya. Ipapasok ko na sir Tumawag pa naman kayo. Karma mo yan. Ganyan ka din naman sa akin diba? Palaging wrong timing. Sige na. Saad ko tsaka ako pinatay ang linya. Kinagagalitan mo na naman si Chris. Napalinga ako sa paglapit ni Gail. May dala siyang mainit na kape. Hindi naman, kasal niya pala ngayon Saad ko habang nakangisi. Oo, maikli nga niya. Come on honey, magpalit ka na dun.
Utos niya sa panganay namin. Okay po ma'am, pinalis mo si Priscille para masolo mo ko. Natatawang saad ko, makadadi kasi si Priscille. Umirap si Gail tsaka tumawa. Masolo? Gugustuhin ko pa ba naman yun hindi pa nga ako nanganganak sa pangatlo mo? Irap na aniya habang nakalabi. Tumawa ko tsaka ko siya hinila papunta sa harap ko. Balak ko sana siyang ikulong sa mga bisig ko pero napatawa na lamang ako dahil hindi ko na malak ng maayos ang kamay ko sa pagkakayakap ko sa kanya dahil nga buntis siya. Yumuko na lamang ako at hinagkan ng malaki niyang tiyan. How about my little prince? Saad ko tsaka humalik sa tiyan ni Gail matapos ay tumayo din para hagkan naman ang noo niya. Paglabas niyan, gawa pa tayong isa para naman may kakampi yung isang anak mo pag inaaway ng dalawa. Birong saad ko. Sige, ikaw na mga anak. Galit na ni Gail. Tumawa ko ng matunog matapos ay niyakap ko si Gail nang minsan niya pa akong siringan tsaka ngumiti. Hindi ko inakala na ang dating pulubi na kinukontra ko lang nun. Siya palang nawawalang kambal ng babaeng minahal ko nun na sa ngayon matatawag ko ng tunay kong asawa. Walang kontrata, iyong totoo na.